Kinumpirma na mismo ni Manny Pangilinan na si Boss Ramon ang CEO at magkokontrol ng tollways base sa napagkasunduan at nag-usap na po ang dalawa tungkol sa possibility na pagkuha din ng NLEX under sa SMC franchise. Ngayon na nabili na ng SMC owner ang NLEX, ano-ano nga ba ang mga mangyayari ngayon sa kanilang prangkisa na minsan ang pinamumunuan ng isa sa mga business telecommunication master na si MVP. Binaliwanag ng Spin ang mga posibleng mangyayari kapag ito ay na-finalize sa mga susunod na araw. Una, ang buong prangkisa ng NLEX ay mapupunta sa SMC Group. Ayon sa business reports ng isang Spin writer, dahil mas malaki ang SMC sa hatian ng tollway shares, technically sa SMC na mapupunta ang buong prangkisa sa PBA bilang sila naman din ang merger. Direktang kokontrolin na ng SMC ang NLEX, kabilang ng lahat ng pwede nilang makuha dyan including Coach Jimmy Alapag. So dahil sila nangahawak ng bagong NLEX, ibig sabihin sila na rin ang magpapasahod sa lahat ng mga bumubuo sa NLEX. So malaking advantage pala to sa NLEX kasi tataas ang kalang sahod ng bahagya. Kita nyo naman kung gaano kaganda ang tinatakbo ng NLEX ngayon. May kita mo talaga na nag-ibang direksyon nila since si Coach Jimmy humahawak. Parang malulugi pa ang TNT sa kanila tuwing nag-aharap. Buenas din to sa SMC na merong nadagdag na isang matik tinatawag na contender team bilang fourth sister team. Pero mukhang ang mangyayari sa final ay dito mahuhulog sa pangalawa natin, na ang NLEX ay mananatili pa rin sa MVP franchise. Bakit? Tinanong ng media kung anong pwedeng mangyari sa NLEX at ang sagot ng isang PBA official, baka daw sa NLEX mananatili ang buong pagkokontrol nito dahil ang kinuha lang naman ng SMC sa MVP Group ay sobra lang sa kalahati. Ayon sa business reports ng Spin, ang SMC tumatanggap ng 55% share sa tollways habang ang MVP Group naman 45%. Hindi naman daw ibig sabihin na napunta sa SMC 55% share, sa kanila na din ang buong NLEX franchise. Iba daw ang business sa basketball at ang napagkasunduan nila ay business outside sa basketball. Kaya nasabi ng isang PBA official na manatili pa rin daw sa MVP Group ang NLEX franchise. Pangatlo, ang dalawang big companies ay sasang-ayon na lang sa 50-50 share sa NLEX PBA franchise ang ownership. Maraming analyst na nagsasabi na baka ito raw ang pinakamagandang option na pwedeng pagkasunduan ng SMC at MVP. Walang lamangan kumbaga. Kung mag-champion ng NLEX ngayong conference, take credit sa parehong kumpanya. So parehong kumpanya ang panalo. Para sa kaayusan ng lahat, posible din ito na lang ang pipiliin nila. Pero ang MVP ang magpapatakbo sa NLEX at ang dalawang kumpanya na ang magpapasahod sa buong NLEX. Ang bongga ng NLEX, suportado ni MVP at SMC. So kung NLEX inampo ng SMC, ibig sabihin magiging kapatid na sa labas ng San Miguel, Ginebra at Magnolia ang NLEX na mga half-sisters na nila. Kung mangyayari kasi ang pangalawang senaryo, bawal naman mag-launch ng 4 na team ang isang kumpanya. Pang-4 na case naman, posible din daw na ibenta na lang NLEX franchise sa ibang businessman o sa mga tinatawag na outsiders. Para walang makakuha ng PBA rights nito maliban sa mismong business outside the PBA. Alam nyo ba na meron daw napakaraming kumpanya ang gustong agawin sa MVP ang kanilang PBA franchise? At ang mga kumpanyang ito daw kabilang lahat sa top 500 companies sa buong Pilipinas. Syempre hindi mo sila masisisi kasi ang NLEX ngayon solid. Yung buong core nila and of course with head coach Jimmy Alapag on board, abay sulit na sulit kay gaano pa kamahal. Pero hahayaan na lang ba ng MVP na maagaw na ibang kumpanya ang kanyang ikatlong sister team? Pinag-sign niya ng max contract si Coach Jimmy. Tapos ganito lang palang mangyayari. Kung hindi pa niya nakikita ngayon ng NLEX, posibleng tumumba sa kanyang main team na TNT at posible ding makakuha ng first ever PBA title sa prangkisa. Ang NLEX din ngayon ang sinasabing dark horse na kahit ang San Miguel nga hirap sa kanila. Maliban lang kung ang import na nahanap nila ngayon, hindi sing athletic at simbagsik ni Dequan Jones. Sayang na sayang tong NLEX kapag pinakawalan. Kung ako sa MVP Group, papayag nila ako sa 50-50 share. Kaso nga lang, baka madali na lang makuha ng SMC ang mga players nila.